Dahang-dahang minulat ni Jocelyn ang kanyang mga mata at puting pintura ang sumalubong sa paningin niya. Nakita na nakaupo ilang metro sa kanya si Carter at nang makita siya nitong gising na ay kagad itong tumayo upang lapitan siya. Kamustang pakiramdam mo? Agad na tanong nito sa kanya. Hindi siya kagad na sumagot at pinakiramdaman na muna ang kanyang sarili kung may masakit pa ba pero wala naman na. Okay na pakiramdam ko. Mahina niyang sagot. Pakiramdam niya na mga oras na yun ay tuyong-tuyo ang lalamunan niya at maging ang mga labi niya. Nakita niya na may binuksan si Carter sa ibabaw ng lamesa sa kanyang tabi at kaagad niyang naamoy ang nilagang baka. Nagpaluto ako ng inilagang baka dahil baka gutom ka pagising mo. Sabi nito tanda na sanang iabot sa kanya ang nakahandang sabaw nang umiling siya. Ayaw kong kumain, wala akong gana. Sagot niya rito, ngunit hindi ito nagpatinag. Hinila nitong lamesa na may gulong palat nilagay sa kanyang tabi at pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto ng silid kung nasan siya. Walang laman ng tiyan mo dahil hindi ka naman nakakain kagabi. Isa pa ay paano ka lalakas kung hindi ka kakain? Paalala nito sa kanya. Tamang sinabi ng asawa mo. Kailangan mo magpalakas, sabi ng doktor at mabilis na lumapit sa kanila. Mabilis siyang naupo nang makitang doktor. Isa pa ay, gusto ko ng prutas, Carter. Pwede mo ba akong bilhan? Biglang singit niya para hindi maituloy ng doktor ang sinasabi nito. Bahagyang nag-alangan ito at pagkatapos ay tumango din naman kaagad. Sige. Tumango ito tumalikod pagkatapos ay bahagyang yumuko sa harap ng doktor. Nang makalabas ito ng pinto ay kaagad niyang binaningan ng doktor na nakatayo sa tabi niya at naguguluhang nakatingin sa kanya. Dok, kamusta ang baby ko? Nanginginig ang tinig niyang tanong dito. Kabang-kaba siya ng mga oras na yun. Ngumiti ang doktor. Don't worry, your baby is safe, sagot nito. Biglang gumaan ang pakaramdam niya nang marinig ang sinabi nito. Ang tila mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib ay tila ba naglaho na parang bulat na palitan ng kasiyahan. Talaga po, Dok? Masayang tanong niya rito at kasabay nito ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Dahil sa labis na kaligayahan. Safe ang baby niya, tumango ito. Salamat sa Diyos at salamat din po sa inyo, masayang bulalas niya. Mas lalong lumapad ang ngiti nito. Responsibilidad naming mga doktor ang magligtas ng buhay. Isa pa hindi basta-bastang magbuntis dahil may tendency na baka malaglag pa yan, lalo na't nasa first quarter ka pa lang ng iyong pagbubuntis. Dapat ay lagi kang mag-iingat. Bili nito sa kanya. Mabilis naman niya itong tinanguan at kailangan din ng regular kang magpa-check up. Dagdag pa nito. Opo, Dok, sagot niya. Sinulya pa nitong nilagang baka sa kanyang harapan. Lagi ka rin kumain sa tamang oras dahil kapag hindi ka kumain ay magugutom ang iyong baby. Kailangan mo maging healthy para maging healthy din ang iyong baby. Dagdag pa nitong bilin sa kanya. Tatandaan ko po, Dok. Nakangiting sagot niya rito. Bahagyan na patigil ito at pagkatapos tila ba nag-isip sandali. Tumingin ito sa kanyang mga mata at nangunot noo. Alam ba ng asawa mo na buntis ka? Biglang tanong nito na ikinagulat niya. Mabilis siyang lumapit dito at inabot ang suot nitong lab coat. Tiningnan niya ito nang nangungusap ang mga mata. Hindi niya alam na buntis ako and please, don't tell him about this. Malapit na kaming maghiwalay at ayaw niya na magkaroon kami ng baby. Baka ipalaglag niyang bata kapag nalaman niya. Puno ng sakit na sabi niya rito. Nanlaki ang mga mata ng doktor pagkaraan ng ilang sandali. Ay napabuntong hininga. Okay, I understand. Sagot nito kaya kagad niyang binitawan ng hawak niya sa lab coat nito. Pero mas mainam sana na may panganak siya na kasama mong iyong asawa. Isa pa'y mahirap magpalaki ng bata na mag-isa, sabi nito sa kanya. Muli itong humugot ng malalim na buntong hininga. Anyway, labas naman ako sa relasyon niyo ng asawa mo. Pero mas maganda sana na ipagtapat mo na lang sa asawa mo tungkol dito. Baka sakaling magbagong isip niya. Dagdag pa nito. Sasagot pa sana siya nang bigla na lamang bumukas ang pinto. Kaya napalingon sila na sabay dito. Pumasok si Carter na may dalang prutas na nakalagay sa isang basket. Tatandaan ko lahat ng sinabi niyo, Doc. Sabi niya rito pagkatapos ay alanganing ngumiti. Tumango lang naman ito at pagkatapos ay tumalikod na sa kanya. Tinanguan na rin ito si Carter at bago ito lumabas, inilingon pa siyang muli. Nilapag nito sa kanyang tabi ang dala nitong basket at pagkatapos ay muli niyang naalala ang bilin sa kanya ng doktor kaya dali-dali niyang dinampot ang kutsara at nagsimulang kumain. Kahit na halos pumasok pa sa bunganga niya ay pinilit niyang ubusin ang laman nito.
Hindi naman maiwasan na ma-amuse si Carter habang pinapanood siya sa pagkain. Pagkaubos nga niya ng kanyang kinakain, nilingon niya to. Gusto ko pa, sabi niya rito na bahagyang kinagulat ni Carter. Ngunit nang lumaon ay ngumiti ito. Kaagad itong nagsalin muli ng nilagang baka sa kanyang lalagyan at sa pangalawang pagkakataon ay naubos niya ito. Hindi pa siya nakontento sa kanyang kinain at pumulot ng ilang piraso ng ubas mula sa basket at kinain. Napahima siya sa kanyang tiyan pagkatapos dahil busog na busog ang pakaramdam niya. Sino ba naman kasi hindi mabubusog napakarami ng kinain niya. Sumandal siya sa pader at pagkatapos ay napahinga ng malalim. Busog ka na? Tanong ni Carter sa kanya. Napahima siya muli sa kanyang tiyan at pagkatapos ay tumango dito. Okay, sagot rin naman ito at pagkatapos ay mabilis na hinila palayo sa kanyang lamesa. Ilang sandali pa siyang nakatulala nang bigla na lamang siyang napahikab. Inaantok na naman siya samantalang katatapos niya lang kumain. Napalingon siya sa labas ng bintana at nakitang papadilim na pala. Ibig sabihin ay halos magdamag at maghapon din siyang walang malay. Inaantok ako, sabi niya kay Carter at pagkatapos ay umayos na ng higa. Sige, matulog ka na muna para lumakas ka. Sagot naman ito at pagkatapos ay tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magising si Jocelyn ay umaga na dahil maliwanag na sa labas ng bintana. Mabilis siyang umupo at pagkatapos ay napainat. Nagulat siya nang malingunan niya na nakaupo sa mahabang sofa si Carter habang gulo-gulo ang buhok. Maitim sa ilalim ng mata na mukhang hindi nakatulog ng maayos. Suot pa rin ito ang damit niya kagabi kaya kaagad siyang napakunot-noo. Gising na rin ito at nakatitig sa kanya. Hindi ka umuwi kagabi? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Hindi niya inasahang babantayan siya nito sa loob ng magdamag. Parang nakakapanibago yata yun para sa kanya. Hindi pa man ito sumasagot sa tanong niya na may marinig silang kumatok sa pinto. Dahil dito'y mabilis itong tumayo at binuksan ng pinto. Akala niya ang doktor yun, ngunit nakita niya si Kent palang pumasok, ang personal assistant ni Carter. Inabot nitong isang maliit na bag at ibabaw nito ay nakalagay isang tuwalya at napagtanto niyang damit ang laman ng bag na yon dahil kaagad itong dumiretso sa banyo upang maligo. Binati lamang siya ni Kent at lumabas din na silid. Habang naliligo si Carter ay hindi niya mapigilang mapatanong sa kanyang isip kung bakit nag-aaksaya ito ng oras para bantayan siya. Bakit kailangan magkunwari itong concern sa kanya? Samantalang alam niya naman na atat na itong maghihiwalay sila. Bakit kailangan itong iparamdam sa kanya na may pakialam ito sa kanya? Kung hindi siya mahal nito ay bakit ito ginagawa ang lahat ng ito? Mas maganda na lang sana na huwag na siyang magkunwari at pabayaan na lamang siya nito dahil mas madali para sa kanya na talikuran ito, hindi yung ganitong binibigyan siya nito ng dahilan para umasa pa. Paglabas nito ng banyo ay nakabis nito at kagad nitong hinanap si Kent at pagkatapos ay pinapasok sa loob. Nasa labas din lang pala ng kanyang silid ito at mukhang hinihintay talaga nito si Carter. Dala mo ba? Kagad na tanong ni Carter dito. Opo sir, mabilis naman itong sagot at pagkatapos ay binuksan ng hawak nitong suitcase. Ilang sandali lang ay minilabas itong ilang papel at nabot kay Carter. Tumango naman si Carter at pagkatapos ay sinabing, iwan mo na muna kami. Sabi nito kay Kent na kaagad naman itong sinunod. Pagkasara ng pinto ay humarap ito sa kanya. Galing ako sa meeting kagabi at dahil ginabi ako dito na ako dumiretso. Tanghali na rin kaya hindi na ako umuwi. Paliwanag nito sa kanya, marahil ay nabasa nito ang nasa utak niya. Ilang sandali pa'y naupo ito sa paanan niya at pagkatapos ay tinuunang paningin sa hawak nitong mga papel. Pagkatapos pasadahan ng nasa unang pahina ay nilipat naman ito. Bakit mo pinalabas si Kent? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Jocelyn dito, ngunit tabala pa rin ang mga mata nito na nakatutok sa mga dokumentong inaaral nito. Hindi niya alam kung anong nilalaman ng hawak nitong mga dokumento. Marahil ay may kaugnayan ito sa opisina nito kaya nanahimik na lamang siya. Nasisiguro niya naman na sasabihin na rin naman ito sa kanya ang gusto nitong sabihin pagkatapos nitong basahin ang hawak nitong mga papel. Pinanood niya lang ito hanggang sa nag-angat ito ng ulo at inayos ang dokumento at mabilis na inabot sa kanya. Bigla siyang nagulat dahil sa ginawa nito at pagkatapos ay nagsalubong ang mga kilay. Bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig upang magtanong rito ay mabilis itong nagsalita at naunahan siya. Binago ko na yan sa alam kong ikakasaya mo. Sabi nito ng mababang tinig at tumayo. Siya naman ay biglang napatingin sa hawak niya at mabilis na nabasa niya kaagad ang nakalagay sa pinakatuktok nito. Divorce Agreement.
Nang mga oras na yon ay gusto niyang matawa. Ito pala ang binabasa nito kanina at hindi ito tungkol sa trabaho nito. Ikakasaya? Kailan pa nito nalaman ang ikakasaya niya? Bahagyang napahigpit ang hawak niya sa mga papel at pagkatapos ay nag-angat siya ng kanyang ulo. Nagngingit-ngit ang kalooban niya ng mga oras na yon. Hindi ko matandaan na may sinabi akong ikakasaya ko. Malamig na sabi niya rito. Basahin mo na muna yan. Sagot naman ito dahil sa sinabi nito pinasadahan niya ng tingin ng dokumento. Hinintay nitong marinig ang magiging komento niya. Hindi siya makapaniwala habang binabasa niyang divorce agreement na binigay nito sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa o maiiyak ba siya sa mga nababasa niya ng mga oras na yun. Hinati ni Carter ang ari-arian nito at binigay sa kanya. Nakasaad doon na mapupunta sa kanyang 2 malalaking bahay nito, 2 mamahaling kotse at 10 milyong piso. Bigla siyang natawa dahil sa kanyang mga nabasa. Isang malaking kalokohan. Magkasalubong ang kilay na nakatitig sa kanya si Carter. Hindi niya akalaing handa itong hatiin ng mga ari-arian nito para sa kagaya niyang isang ulila. Para lang pumayag siya na makipaghiwalay. Patuloy siyang natawa hanggang sa may mga luha na sumungaw sa mga mata niya. Dahil sa sobrang katatawa, tumigil siya at pagkatapos ay pinunasan ng mga mata. Poor Carter, umiiling na sabi ni Jocelyn. Iniisip mo sadya ko sinabi kay Mommy ang tungkol sa paghihiwalay natin para mas malaking perang makuha ko mula sa'yo, hindi ba? Tanong niya na punong-puno ng pagkadismaya. Sa loob ng 2 taon na pagiging isa niyang mabuting asawa ay isa lang pala siyang manggagamit at gold digger. Babaeng handang gawin ang lahat sa ngalan ng pera. Paano ko sabihin ko na gusto ko ng 100 milyon? Ibibigay mo pa rin ba sa ngalan ng pagpahayag ko sa diborsyong ito? Tanong ni Jocelyn dito na may mapait na ngiti. Kahit na alam na niya kung anong magiging sagot nito sa huli. Hindi nakasagot kaagad si Carter dahil sa tanong niya at ilang minuto nakatitig lamang sa kanya. Hanggang sa tuluyan din naman itong naibukang bibig upang magsalita. Sigurado ka ba na 100 milyon ang gusto mo? Tanong nito sa kanya. Bakit? Hindi mo ba kayang ibigay? Tanong niya na may halong panunuya ang tinig. Kung yun talagang gusto mo ay handa akong ibigay yun sa'yo. Sagot nito sa kanya na hindi man lang kumukurap. Inaasahan na niya na yun ang magiging sagot nito sa kanya pero hindi niya pa rin maiwasang hindi masaktan. Handa talaga itong gawin at ibigay sa kanya lahat para lang pumayag siya sa pakikipaghiwalay dito. Umahon ng galit sa dibdib niya at walang sabi-sabing pinunit ang hawak niyang mga dokumento. Hindi niya lang basta pinunit dahil siniguro niya na nakakandipera-piraso ang mga ito at pagkatapos ay mabilis na pinulot ang bawat napilas na papel at nilukot pagkatapos ay mabilis na ibinato kay Carter. Talagang pera lang ang alam mong habol ko sa'yo, Carter. At talagang mahal na mahal mo si Roxanne kaya handa kang ibigay ang 100 milyon na hindi mo na pinag-iisipan? Napailing siya at napakuyom ang mga kamay niya. Walang kinalaman si Roxanne dito. Isa pa hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ibibigay kong lahat ng gusto mo? Kung pera talagang gusto mo, hindi ako mag-aalinlangang ibigay yun sa'yo. Sagot nito. Bigla siyang natawa dahil sa naging sagot nito. Biglang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at ilang sandali pa'y bigla na lamang tumulong mga luha sa kanyang mga mata. Umalis ka na, malamig na sabi ni Jocelyn habang tumutulong luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung makita siya nitong umiiyak. Ilang sandali itong hindi gumalaw at nakatayo lamang sa harap niya. Umalis ka na! Sigaw niya rito at doon pa lang ito gumalaw at dali-daling lumabas ng silid. Naiwan siyang hindi makapaniwala at sobrang nasasaktan. Napasa po siya sa kanyang mukha tinaya ang umiyak ng umiyak hanggang sa tuluyang gumaan ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ilang oras o minuto siyang umiyak. Tumigil din naman ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil mugto ng kanyang mga mata. Isa pa ay naalala niyang sinabi ng doktor sa kanya na dapat huwag siyang ma-stress dahil isa sa pinakadahilan ng miscarriage ay ang matinding stress. Humupa na rin ang kanyang emosyon ngunit pakiramdam niya ay tila ba namamanhid ng katawan niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala na bigla na lamang siyang kumatok. Sa pinto't hindi nga nagtagal ay pumasok si Kent. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong niya kaagad dito na dahilan kung bakit napatigil pa ito sandali sa pagpasok. Hindi nga nagtagal ay may inilapag itong mga papel sa tabi ng kanyang kama at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Inutusan po ako ni Sir na magpaprint ng 4 pang kopya ng divorce agreement, ma'am. Magalang na sabi nito sa kanya. At binili niya rin po sa akin na kahit daw po magalit kayo, hindi ako dapat bumalik na hindi niya napipirmahan ito. Alanganing sabi nito sa kanya. Sinulyo pa niyang nilapag nito at nakita niya na may nakaibabaw kagad na ballpen doon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. At mabilis na kinuha ang ballpen at ang divorce certificate na nilapag nito.
At pagkatapos ay pinirmahan na hindi na muli pang binabasa. Pagkatapos ay mabilis niyang binigay kay Kent ng padabog at halatang halata sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Sabihin mo sa amo mo na hindi ako interesado sa pera niya kahit ni Sigkong Duling, sabi niya rito. Nung unang tumapak siya sa bahay nila Carter ay wala siyang dalang pera kahit na piso man lang. Kaya kapag umalis siya ay tama lang din na wala siyang anumang dala. Pagkatapos niyang sabihin yun ay nag-aapurang lumabas mula doon si Kent na sinundan niya na lang ng masamang tingin. Nahila ng kanyang pag-iisip si Carter na magaling ang cellphone niya. Mabilis niya itong sinagot nang makita niyang si Kent ang tumatawag. Sir, pinirmahan na ni Ma'am Jocelyn ang divorce agreement. Bunga dito sa kanya na ikinagulat niya. Pinirmahan na niya? Ganun kabilis? Sunod-sunod na tanong niya rito. Yes sir, maagap naman itong sagot sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganun kadaling papirmahin nito. Parang nakapagtataka yata, bulong niya sa kanyang isip. May sinabi ba siya? Tanong niya muli dito. Sinabi niya na hindi daw siya interesado kahit piso man lang sa pera niyo. Sagot nito sa kanya. Pagkarinig na bilis niyang pinatay ang tawag at pagkatapos ay napahaplo sa kanyang mga kilay. Dahil sa sinabi ni Kent ay hindi niya maiwasang hindi kabahan. Carter, tama bang narinig ko? Pinirmahan na ni Jocelyn ang divorce agreement? Tanong ni Roxanne na nasa harapan niya ng mga oras na yon. Napatitig siya rito at pagkatapos ay napatango. Maging ito'y bahagyang nagulat dahil sa sinabi niya at kagad niya nagsalubong ang mga kilay. Totoo bang mga sinasabi mo? Pinirmahan na niya kaagad. Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Muli siyang tumango. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taon ay magkakasama na tayong muli. Masayang bulalas nito at pagkatapos ay mabilis na nakalapit sa kanya at niyakap siya. Bagamat, ito ang totoong gusto niya pero hindi niya makuhang maging masaya at hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya tila ba may mali. Hindi mawala sa kanyang isip ang mabilis na pagpirma ni Jocelyn ng divorce agreement. Mabilis niyang tinulak si Roxanne at dali-daling tumayo. Kailangan ko sumagap ng preskong hangin, sabi niya at pagkatapos ay dali-daling lumabas ng kanyang opisina upang umakyat sa rooftop ng kanilang building. Pagkarating doon ay kaagad niyang dinukot sa kanyang bulsa ang sigarilyo at mabilis na nagsindi ng isa. Napabugas siya ng usok. Kaya ba nito pinirmahan ang divorce agreement dahil gusto nitong makasama ng tuluyan ang taong napupusuan nito? Ilang minuto nang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Carter. Napabuntong hininga siya. Ilang sandali pa may narinig siyang katok mula sa pinto at pagkatapos ay pumasok si Kent, ang personal assistant ni Carter. Nakita niyang may hawak itong mga papel sa kamay nito. Nang makita siya nito'y kaagad siya nitong initian at binati at ganun din ang ginawa niya. Nang lumaon ay nilibot nito ang paningin sa buong silid. Sir, tanong nito sa kanya. Lumabas siya saglit eh. Ano ba yung hawak mo? Yung divorce agreement ba? Tanong ni Roxanne na bahagya nitong kinagulat at pagkatapos ay napatango. Ibinili niya sa akin na ako nang tatanggap. Kanina pa niya hinihintay sabi niya rito. Dahil kilala siya nito at ang alam nito ikakasal na sila pagkatapos lamang na maghiwalay ni Carter at Jocelyn, ay tiwala nitong inabot sa kanya ang divorce agreement at mabilis na nagpaalam. Pinangako niya na lamang dito na siya na lang ang mag-aabot nito kay Carter. Pagkaalis nito ay mabilis niyang binuklat at binasang nakapaloob dito, lalo ng paghahati ng ari-arian ay napakuyom ang kanyang mga kamay. Bakit bibigyan siya ni Carter ng mga napakaraming bagay? 2 mansyon, 2 mamahaling sasakyan at 10 milyon? Nasa tamang pag-iisip pa ba si Carter? Kahit na magtrabaho siguro siya ng 20 taon, hindi makakabili ang buong sasahurin niya ng halaga ng mga nakalista doon. Sobra naman yata yon. Nang magpakasal ito kay Carter ay wala ito ni kahit isang sintimo. Tapos ngayong makikipaghiwalay nito ay limpak-limpak na magiging pera nito. Mabilis na umahon ng galit sa kanyang dibdib ng mga oras na yon. Hindi siya papayag na mapunta kay Jocelyn ang mga bagay na yon. Hindi. Abala si Jocelyn sa pag-aayos ng kanyang gamit dahil papalabas na siya ng ospital ng umagang iyon. Eksaktong nailagay niya pinakahuling gamit niya sa loob ng bag nang bigla na lamang bumukas ang pintong kinalingon niya. Pumasok ang isang hindi inaasahang bisita na sa dami ng taong pwedeng bumisita sa kanya, ito pa talaga. Mabilis niyang binawi ang tingin. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong niya dito bago isara ang zipper ng bag. Mabilis na lumitaw ang isang matamis na ngiti ni Roxanne sa kanyang labi. Pwede ba kitang yayain na magkape? Tanong nito at hindi niya maiwasang hindi umirap ng palihim. Dahil sa tono ng boses itong bait-baitan, hindi siya sumagot. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo para na rin makipagkwentuhan.
Napatitig siya sa mga mata nito na wala sa oras. Tama bang pandinig niya? Hiningi nitong tawad sa kanya? Nagpapatawa ba to? Bigla siyang napaisip kung papayag ba siya sa alok nito at sa huli pumayag na lang din siya dahil alam niya na may dahilan kung bakit siya sinadya nito doon. Hindi naman sila lumayo pa dahil sa tabi lang mismo ng ospital sila nagpunta. Pumasok sila sa isang cafe. Kagad silang naghanap ng pupwestuhan nila at pagkatapos maghanap ay may lumapit kagad na waiter sa kanila upang kuhanin ang order nila. Kagad na nag-order si Roxanne ng latte at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ikaw, anong gusto mo? Tanong nito. Tubig na lang sa akin, sagot niya at nakita niya na tila ba natigilan si Roxanne sa naging sagot niya. Mabilis itong ngumiti at pagkatapos ay bumaling sa waiter. Bigyan mo na lang din siya ng latte. Sabi nito at pagkatapos ay mabilis lang tumango at umalis sa harap nila. Nilingon siya ni Roxanne pagkatapos ay napalunok. Alam niyang sinadya yun ni Jocelyn. Kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo na ngayon dahil nauubos ang oras ko. Walang gana niyang sabi dito. I'm sorry Jocelyn, umpisa nito. Ang alam ko, sumobra ako noong huli tayo nagkita. Huwag mo na sanang isipin ang tungkol sa mga sinabi ko, dagdag nito. Bigla niyang pinagkrus ang kanyang mga kamay sa dibdib at pagkatapos itinaasan ito ng kilay. Hindi isipin? Pagkatapos mong sabihin ang mga yon, sasabihin mong huwag kong isipin? Matari na tanong niya rito. Nakita niyang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Roxanne dahil sa inasal niya. Ngunit ilang sandali lang ay nakabawi din naman ito kaagad at mabilis na tumawa. Sorry talaga Jocelyn, wala akong intensyon saktan ka. Muling paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Ang klase ni Roxanne hindi basta-basta humihingi ng tawad. Tsak na may binabalak ito. Napangiti siya at pagkatapos ay napailing. Kung hindi niya kilala ito ay baka naniwala pa siya. Let's get to the point. Alam ko may gusto kang sabihin sa akin. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Kung wala ka naman balak sabihin ay mas maganda pang aalis na lang ako. Walang gatol na sabi niya rito at pagkatapos ay tumayo na. Nang makita siya nitong tumayo ay bahagya ito nataranta at mabilis na hinawakan ng isang kamay niya at pinigilan. Wala siyang nagawa kung hindi muling mapairap sa hangin at bumalik sa kanyang kinauupuan. Mabilis nitong nilabas sa mga papel sa bag nito na pamilyar sa kanya. Mabilis nitong inabot sa kanyang divorce agreement, tumaas ang isang sulok ng labi niya at pagkatapos ay tumitik sa mga mata nito. Tapos na akong pumirma. Bakit? Natatakot ka ba na peke ang pirma ko? At gusto mo na sa harap mo pa mismo ako pumirma para makasiguro ka na totoo ang pirma ko at hindi ko kayo niloloko? Tanong niya rito. Napailing ito. Hindi sa ganoon. Tumigil ito at pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Sa tingin ko may mali sa paghahati ng ari-arian kaya napagawa ko ulit ng bagong kasulatan. At kailangan pirmahan mo ito ulit, sabi nito sa kanya. Nagisang linya ang kilay niya nang marinig niyang sinabi nito at mabilis na inabot ang divorce agreement na nasa kamay nito. Mabilis niyang binasa mga yun at bigla siyang natigilan nang makitang malaking pagbabago doon. Napakunot ang kanyang noo nang makitang divorce compensation na dating 10 milyon ay napalitan na ng 1 milyon na lamang. Agad siyang umitit pagkatapos ay nilingon to. Si Carter bang may utos nito? Tanong niya na ikinailing nito. Nagulat si Roxanne nang makitang kanyang pagngiti dahil akala nito'y magagalit siya sa sandaling mabasa niyang nakasaad sa papel. Ako nagpabago niyan. Proud na sagot nito sa kanya. Tinitigan niya to. Alam ba to ni Carter o papayag kaya siya kapag nalaman niyang pinalitan mo to? Nagahamong tanong niya rito. Hindi ko sinabi sa kanya, sagot naman ito kaagad. Hindi niya alam? Bakit hindi mo muna sinabi sa kanya at nagpasya kang baguhin ito nang wala siyang alam? Roxanne, kahit pilay ka, isa ka pa ring ardyente. Bigyan mo naman kahiya ng sarili mo. Masyado ka nagmumukhang pera sa ginagawa mo, sabi niya rito. Ang mga binitawang salita ni Jocelyn ang naging dahilan para mawala ng composure si Roxanne. Nasaling ang kanyang ego dahil sa sinabi nito. Tumaas din ang sulok ng labi nito at pagkatapos ay ngumiti na may panunuya. Nakikita mo ko samantalang yung sarili mo inilis mo. Nung nagpakasal ka kay Carter, hindi ka malang humingi o binigyan ng dote. Tapos ngayong makikipaghiwalay kay sobra pa sa salitang sobrang kinukuha mo. Sino kayang mas mukhang pera sa ating dalawa ngayon, Jocelyn? Buwelta nito sa kanya, talagang pinakita ng kulay nito sa harap niya. Agad siyang napangisi sa sinabi nito. At sino nagsabi sa'yo na wala akong dote? Agad ding napangisi ito dahil sa naging tanong niya. Sino mangangahas na bigyan ng dote ang isang kagaya mong galing sa mahirap na pamilya na walang pagkakakilanlan sa lipunan? Nananaginip ka yata? Natatawang sabi nitong puno-puno ng pang-alipusta.
sa pinanggalingan niyang pamilya. Kahit na nanggaling siya sa mahirap na pamilya, ang mahalaga ay lumaki siyang mabait at mabuting tao, hindi katulad ng taong kaharap niya na nanggaling nga sa mayamang pamilya pero umalingaso naman sa kasamaan ng ugali niya. Tinaas niyang kanyang kamay at pagkatapos ay matamis na ngumiti dito. Ano sa tingin mo ito? Nang makita nitong jade na bracelet na nasa kamay niya, ikagad na nalaki ang mga mata nito. Gulat na gulat itong napatingin sa bracelet na nasa kamay niya. Bakit nasa iyo yan? Nautal pang tanong nito. Ngumiti lang si Jocelyn at pagkatapos ay hinawakan ng bracelet. Ito ba? Binigay ito ni Daddy bilang isang pasasalamat. Pagkatapos namin ikasal ay sinabi sa akin ni Lolo na ito ang aking dote at bagamat isa itong dote ay wala akong intensyong ibigay ito sa iba. Ngumiti siya ng matagumpay nang makita niyang reaksyon ni Roxanne na halos hindi na makapagsalita. Hindi siguro ito inaasahan na sa kanya ibibigay ang bracelet na yon. Natigilan si Roxanne sa narinig niya sinabi ni Jocelyn sa kanya. Pakaramdam niya tuloy ay napakababa niya at napakataas na nito dahil ibinigay sa kanya ng lolo ni Carter ang bracelet na yon. Kilalang kilala niyang jade na bracelet na yon dahil isa yung antigong bracelet na pinapamana lamang sa mga babaeng manugang ng pamilya de la Rosa. Isa yung kayamanan ng pamilya at hindi niya akalain na kay Jocelyn na pala nito napiling ibigay. Mas lalo namang nagpuyos ang damdamin niya. Napatitig siya sa babaeng nasa harap niya. Napakayabang na nito porket dito lang ibinigay ang bracelet ay nagmamalaki na ito sa kanya. Hindi siya pinanghinaan ng loob at tumitig sa mga mata ni Jocelyn. Why don't we have a deal? Tanong niya rito. Ano kayang deal ang gustong sabihin ni Roxanne kay Jocelyn? Pumayag kaya ito sa gusto ng babae? Dahil sa nangyari, tuluyan na kayang magkahiwalay bilang mag-asawa si Jocelyn at Carter. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.